Alright, so good morning, good afternoon, good evening to each one of you. Alright, so I will be continuing my discussion on the part 1 of blood stain and blood. Alright, so this is our recap, and I want you guys to be familiar with the arterial blood, venous blood, and the capillary blood. So please take note that arterial blood is also known as the capillary blood. It is bright red because it is oxygenated. Okay? So sana maging makabisado nyo na ito, no? So bakit siya tinawag na bright red? Kasi may laman siyang oxygen. At kung makikita ninyo yung picture, darker si Venus kasi nga deoxygenated ang tawag sa kanya. At pag sinabi nating arterial blood, kinuha siya doon mismo sa may wrist. Okay? Kakapain mo yan, 90-degree angle, tapos tusok. Right? So, yan po ang arterial blood. How about venous blood? Darker in color because non-oxygenated or deoxygenated siya. And the element or the compound present in venous blood is carbon dioxide or CO2. Venous blood is extracted in the antecubital, doon mismo sa may kamay natin. Ano ba ang ibig sabihin ng color? Okay? Para ma-determine mo ang kaibahan ng arterial blood at venous blood. Yun po yung purpose nun. Basta pag alam mo na brighter, okay, arterial yun. Pag darker, venous yun. Next, na-explain ko rin sa inyo na ang blood, majority ng timbang ng tao, okay, siya ang major contributor. 70% of total body weight. Nakuha. Lapot. Normally, naturally, malapot ang dugo. Tandaan nyo yan. At dahil malapot ang dugo, ang specific gravity niya ay 1.065. Ang nagbibigay ng kabigatan doon mismo sa ating RBC ay yung tinatawag na cellular elements. Pareho lang din yan sa formed elements. Kasi yung formed elements, binubuo ng RBC, WBC, platelet. Pag naisip nyo or pag narinig ninyo yung cellular or formed elements, you think of a cell. Okay? So, sabi ko, di ba noon, ang whole blood mayroon niyang nahatian into 55% matubig, that is your plasma, tapos 45% ng mga solid. Yun yung formed elements. Yun yung mga cellular elements. Tapos pH, diniscuss ko yan. Is slightly alkaline. Yan po ang pH ng blood. Kasi, ang pH ay mayroong dito na may measure yung acidity at saka alkalinity ng isang solution or fluid. At ang normal pH ay 7. Pero dito sa blood natin, ang normal niya ay 7.35 to 7.45. So napakadali. Isipin mo lang ang normal pH which is 7, pero tignan mong maigi kung water ba or blood. Kasi pag water, 7. Pero kapag ka blood, dagdagan mo lang ng 0.35 at saka 0.45. Okay? Ayan. So, slightly alkaline dapat ang dugo. Gaya ng sabi ko, pag bumaba yan, magiging acidic ang dugo. Eh di ba, naturally malapot na nga siya. Kapag malapot na siya, may kahirapan na siya na mag-flow doon sa ugat. Eh, pinalapot mo pa. O talagang mahihirapan na
mag-flow doon sa ugat. So, ibig sabihin, kailangan panatilihin siyang alkaline. Paano? Inom ng tubig. Huwag yung mga magpapalapot sa ating mga dugo. Alright. So, the circulating tissue of the body is, of course, the blood. And take note, there are 5 million red cells. Yan po yung average, okay, na amount ng red cells. Grabe, no? Yan po ang everyday na napoproduce po ng ating katawan. Okay, eto na yung sinasabi ko. Ano ba ang komposisyon ng mga dugo? So, una, form elements. Ano yung mga form elements? Okay, RBC, WBC, and platelets. Sir, sabi mo 45%. Tapos bakit nandito 35%? Okay, so ito yung rationalization diyan. Yung 35% at saka yung 45% are ideal percentage. Okay? Because they are utilized by the book. And the book that I am using is Tortora. Okay? That's where I get the percentage of the form elements. Okay? However, okay, in the quizzes or exam, eto na, ano po ang susundin? 35 or 45? Yan yung tatanungin niyo. Siyempre, malilito kayo. Ano ba talaga ang sagot? 35 or 45? Okay. Since what I am teaching you is, and what is in the presentation is 35, then let's follow 35. Anyway, there's a 10% difference lang naman. Hindi naman sila naglalayo pa rin. Tama ba? So, kung 35, okay, to 45, yan ang dapat na range. Okay, I'll repeat. So, the range, 35 to 45. Right? I-accept ko yan pag quiz. Pero, pag sa exam, no, halimbawa, given 35 and 45, anong sagot? 35. Pero, i-analyze nyo pa rin. Depende yan sa questioning. Pag halimbawa, ang question, okay, points to the reference of the book, then it should be 45. So, dapat alam ninyo yung dalawang numero lang, 35 or 45. Pero, dapat alam ninyo kung ano ang isasagot, depende dun sa tanong na ibibigay sa inyo. Right? And that's how the board exam, okay, questioning is like. Okay? Anyway, 35% since nandito sa module nyo rin ata at nandito rin sa presentation, alright, I'll accept 35%. Okay? Okay. So, when I say RBC or erythrocytes, maging i-memorize lang natin or kabisaduhin lang natin, ito ay 5 million per cubic millimeter. Tapos, 7 to 10 micron, sobrang liit niyan. And then, ito yung kanyang itsura. Basta donut shape siya. Ano naman ang WBC? Yan yung mga sundalo ng katawan natin. Sila yung umaatake doon sa mga sakit. Okay? Karamdaman. So, phagocytosis ang tawag doon sa pag yung WBC, kinakain nyo yung mga bacteria. Okay? Phagocytosis yon. So, sabi ko noon, na-discuss ko, there are classifications of white blood cell. Depende yan kung neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte, or lymphocyte. Again, pag neutrophil, kalaban bakterya. Pinupuksan niya bakterya. Eosinophil ang pinupuksa, parasite. Basophil ang pinupuksa niya yung mga allergens. Kasi kapag mataas ka sa basophil, allergy or allergic reactions yan. Monocyte, ng mga pinupuksa niya, syempre mga ganun din, mga pathogens. Okay? Tapos ang lymphocyte, ano ang pinupuksa niya? Virus. Yung monocyte, general. Okay?
Si lymphocyte ay virus. Titignan ninyo, konti lang ang difference in size ng lymphocytes at saka ng RBC. So, ano naman ang platelet? Blood coagulation. Okay, other name, thrombocytes. Sabi ko nga, ang platelet or thrombocytes, sila ang bridge sa mga broken-hearted. O, yan. Broken wounds, ha? Sabi ko nga, pag physical na brokenness, kayang-kaya yan. Pero pag emotional, then medyo mahihirapan tayo. Alright? So, platelets, pagtatagpiin. Okay, it will unite what was destroyed. Yan ang trabaho ng platelets. Magpo-form sila ng parang sapot-sapot. So, lagyan mo lang ng pressure, kunwari nasugat ka, natusok ka, okay, nakikita mo naman na medyo hindi naman kalaliman ang sugat. So, lagyan mo ng pressure and then lagyan mo siya ng, i-treat mo siya ng betadine, wag alcohol, and then you apply pressure and then as you can see, no, mamaya-maya wala na yung sugat. Okay, kasi nga, napagtagpi na yan ng platelets. So, ang itsura po ng platelets, mas maliit siya sa RBC. Yung RBC kasi 7 microns na eh. Yung platelets, mas maliit pa. Kaya, ipapakita ko yan, okay, on Saturday, doon mismo sa microscopy natin. Because in our microscope, meron niyang mga objectives. Alright? Yan. Next, human blood. So, the actuality of human blood, andyan dyan sa, ganito po yung, yung image. Yan po yung makikita. Okay? Please be familiar with the following functions of each formed elements or cellular elements. So, ito yung sinasabi ko rin. May liquid portion ang whole blood that is 65% of the total volume. And please take note that plasma is the straw liquid portion unclotted blood. I'll repeat, plasma is derived from unclotted blood. Serum is derived from clotted blood. Okay? So, lighter yellow ang plasma, darker yellow naman ang serum. Basta kapag kahinayaan mo na mag-clot ang dugo, tapos in-extract mo, serum yan. Ang plasma naman ay hindi mo na kailangan i-clot. Anyway, you will be able to get that once I demonstrated it on Saturday on our F2F. Basta tandaan nyo, plasma lighter yellow, unclotted blood, serum darker yellow, clotted blood. So, ito ang itsura ng serum. Yun naman ang itsura ng clotted blood. So, what are the factors affecting the amount of blood? Timbang, weight, ano pa, yung edad, and also yung diet mo. So, nakadepende nga siya. Kaya nga may mga ranges na 35 to 45%. Kasi, meron tayong dependency. Kung payatot ka ba, kung ikaw ay nasa medium, nasa large, or nasa extra large. So, depende po ang amount ng blood. At doon din nakadepende yung mismong formed elements or cellular elements na kung tawagin. That's why we are in range. Okay, so ibabalik ko dito. Ang kulay ng dugo, pula dahil sa hemoglobin. Sir, possible ba maging brown? Possible ba mag-ibang kulay ng dugo? Yes. Ngayon, meron tayong pag-aaralan, alright, yung mga abnormal hemoglobin. Ang normal, pula. Pero pag nag-ibang kulay, magiging abnormal hemoglobin. So, anong example ng abnormal hemoglobin? Okay, ito. Una dyan, yung tinatawag natin na HbM or methemoglobin. Ano ang palatandaan? Met, okay, or HbM, tandaan mo yun HbM met chocolate. Okay? Chocolate met. Di ba? Imbes na chocolate milk, chocolate meth. At dahil chocolate siya, anong kulay? Brown. That's why ang mga methemoglobin ay brown hemoglobin.
Ibig sabihin, brown ang RBC mo. Bakit kaya naging brown? Dahil sa, what are those? Compound. Based from your AGChem, these are NO3 and NO2. Ano yan? Nitrate and nitrite poisoning. Sir, saan mo ba makikita ang nitrate? Ang mga nitrate at nitrite ay naka-incorporate doon mismo sa mga delata. So, hindi naman masama, pero pag nasobrahan, malalason ka. Okay? So, yung nitrate at saka yung nitrite. Okay? Yan, tsokolate. So, pag narinig mo sa HBM or MET, chocolate. Chocolate. Choco. Yun. Okay? Next, HBS or self-hemoglobin. So, ito, tandaan nyo lang dito, galing ito sa bakterya. Kasi ang Clostridium perfringens bacteria yan. Okay? Na magkukos ng hirap sa pagtatae. Okay? And please take note of cyanosis. Okay? Pag sinabi mong cyanosis, cyanide element ang meron doon sa dugo. Next, we have carboxyhemoglobin. Ito naman, HB-CO. Alright? Dahil, ito naman, carboxy, ang kulay niya, cherry red. Take note ha, magkaiba si bright red, that's arterial, sa cherry red. So, do not be confused. Okay? Pag cherry red, carboxy, nag-start sa C. Ang C, cherry. Ang bright, arterial. So, do not be misled. Okay? So, cherry red, kasi yung carbon monoxide, which is CO, na nakuha mo doon sa vehicles, motor, okay, kotse, and any type of vehicles, okay, tapos nasobrahan mo ng kakalanghap, ayan, magiging pulang-pula ang RBC mo. So, don't be happy na cherry red ang dugo mo. Right? Because that is abnormal hemoglobin. At ang carbon monoxide, mas mataas yung kanyang kapit doon mismo sa hemoglobin kaysa sa carbon dioxide. Kaya, tandaan ninyo, yung carbon monoxide ay masama. Pagtawid mo, apang katiyubi, agawid katiyubi, jeep, motor, kotse, pollution, dagita amamin iti, malanglanghap tayo. Alright? So nga, we are always at risk. Lahat tayo, regardless of the status, regardless of the level. Okay? Kaya, ingat-ingat lang. Sabi nga ni John Lloyd, mag-biogesic para ingat. Alright, let's move on. Ito naman, yung normal hemoglobin. Tapos na tayo kanina. Abnormal yung mga yon. Okay? Abnormal yung mga yon. Ngayon, normal na. So, ano naman ang unang normal? Oxyhemoglobin. Siyempre, pareho lang yan sa oxygenated blood or dugo na may oxygen. Next, reduced hemoglobin. Ito yung hemoglobin na kasama ang carbon dioxide. Ito yung type ng hemoglobin na nasa venous blood. Next, paano nga ba magkolekta ng blood? Sabi natin, blood ng blood, di ba? Paano ba magkolekta ng blood? Okay, mayroong pamamaraan para makakolekta ka ng blood. Una, yung capillary blood sample. So, yung ring finger mo, yan, imamasahe pa yan, iwawarm pa yan, pupunasan ng alcohol, tutusukin, pagkatapos gamit ang capillary tube, okay, mag-a-acquire tayo ng dugo. Pero yan ay i-demonstrate ko na sa face-to-face natin. So, ring finger lang ba? Hindi. Marami. Pwede sa tainga, earlobes, pag adult. Okay? Pagka bata, heel or toe. Okay? Anong gamit natin? Lancet or pricker. Ipapakita ko rin yan sa Sabado.
So, ganyan po yung itsura niya. Alright. Venipuncture, ito yon, di tudok-tudok. Okay? Larger volumes of blood. May mga site, cephalic vein, medial cephalic, o kaya naman basilic vein, and which will be demonstrated also on our actual face-to-face para makita ninyo. So, ito yan. Veins of the antecubital. Pero, i-elaborate ko yan sa ating F2F. Tapos, only trained, equipped, experienced professional ang pwedeng gumawa niyan. As much as possible, dapat medical doctor. But that illustration shows how to acquire vein from, okay, the jugular vein. When I say jugular vein, leeg yan. Nakuha? Now, bakit ka ginagawa yan ng healthcare professional? Ang possible factors is baka amputated ang kamay ng pasyente. Kasi by case scenario po yan. Or kung hindi naman amputated ang dalawang kamay, baka may suwero ang lahat ng parts ng katawan. Okay? Which led to the healthcare professional to choose the best location or the best site to acquire blood from the vein. And of course, arterial. Okay? Parang yung nasa picture kanina, right? So, there are 3 types of artery. We have the radial, brachial, and femoral. So, these are the sites where we can acquire arterial blood. And with that, we will be moving on the confirmatory tests of examining blood. And there are 2 types. Actually, on our next topic, there are presumptive tests. Also, confirmatory tests, okay, in detecting blood. Okay? So, in this case, I would like you to know about the confirmatory test. Ibig sabihin ng confirmatory test, ang root word, confirm. Sigurado ka na. Tiyak ka na. May katiyakan ka na. So, paano mo matitiyak na dugo nga yan ng tao? Okay? Una, microscopic. Siyempre, pag microscopic, paggamit ng microscope. Okay? So, paano ko gagamit ng microscope? Using the wet mount preparation and also the fixed stain preparation. Pangalawa, microchemical test. And this Takayama and Teichmann test, okay, will be the next topic that I'm going to discuss. Alright? So, see you on our next online lecture.